Ako ho, mga bossing, talagang, kumbaga, nalulungkot ho ako dito sa kinahinatnan ng Uniteam eh. No? Sa simula't simula po, mga kababayan, talagang sabi ko, okay na to. Etong Uniteam na to, pagkatapos ni Pangulong Bongbong Marcos, Inday Sara Duterte naman, ano? Kumbaga, yung 2028 sanang eleksyon, parang formality na lang yon, mga bossing. Yun po yung paniwala natin dati, no? Nung nakita natin bumababa, no, ng eroplano si VP Sara Duterte, no, sa Cebu, at nakita naman natin na ang ating Pangulo ay nandoon sa ni Gwen Garcia, mga kababayan, Governor Gwen Garcia. Sabi natin, ako, tapos na ang laban. Gumanon pa tayo. Tapos na ang laban. Ang pinag-uusapan na lang ho natin doon, mga kababayan, ay sino kaya ang tatakbong presidente at sino ang vice-presidente. Birthday ko po, August 22. Bati mo lang, Sir Mark. Happy na ako. Sabi ni Ma'am Biker Dali. Happy birthday po, Madam. Yun no? Hindi ho natin ine-expect na ganito ang aabutin ho. Sila naman din ho ang nanguna, mga bossing. Sila din ho ang nanguna, no? Yung mga paninira nila sa ating presidente, mga kababayan. Tapos, ano po sa tingin ninyo? Ayan ako, nagtatanong din po talaga ako kasi madami akong naiisip. Pwedeng sa West Philippine Sea dahil yung sinasabi nila, posibleng pagbibitray yan sa bansang Pilipinas, yung hindi niya pag-komento. Mababaw po yun, mga kababayan. No? Pero ano sa tingin ninyo, mga bossing, ayan, babasahin ko dyan sa comment section nyo, yung pinaka magiging dahilan, pinaka magiging mitya, no, ng impeachment ni Inday Sara Duterte. Kasi kung yung kay Baste Duterte na sinasabi natin mga nakaraang buwan na posible at maaari na tawag dyan, masuspende si Baste Duterte, kung yung 40 kapulisan niya suspendido tanggal siya pa kaya na nag-utos para po sa maayos na investigasyon yun. Kaya sinasabi natin na yun ay pwedeng maging mitya ng pagkasuspende ni Baste Duterte. And eto ho kaya, mga kababayan, kay VP Sara, ano sa nakikita ninyo, mga bossing, no, yung posible at kumbaga pinakamalalim na ugat o maging mitya nitong impeachment po kay Inday Sara Duterte. Sabi ni Aishrin Lagmay, confidential funds and DepEd budget during that she is secretary. Ayan. Sabi naman ni Winford Tamayo, SALN ni BP Sara, walang ibinibigay. Napahinto ako doon kasi bigla kong naalala ang dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, bigla kong naalala ang dating Pangulong Duterte about sa SALN. Sabi ni Jean Kasama, pagnanakaw. Naku po, malalim yan Sabi ni Amar Jonalyn, betrayal of public trust because of spending 121 million in just 11 days. Ang ugong-ugong ho, mga kababayan, Lunes po, no? Yung magiging petsa. Lunes magiging petsa nung magsasampa nung impeachment, mga kababayan. Kahit sa TikTok, dami ng galit sa mga DDS at Duterte, sabi ni Prieren. Sabi ni Maria Sara, impeach Inday Sara. Inday Sayad daw. Naku po. Vlog mo lang, Pulboron. Huwag pabulag-bulagan. Diyos ko po, Lord. Yung Pulboron pa din meron pa din palang mga aanga-anga na naniniwala doon sa Pulboron nila, no? Yan ang napapala, sabi dito ni Celso. Yan ang napapala ng mga ganid
na makuha agad ang posisyon dahil sa mga itinatagong lihim at karma. Naku, pabababain na yan. Walang kwenta, swapang sila sa kapangyarihan kung sila baka China. And China na tayo. Ang dami ho, mga bossing. Hindi lang pala isa talaga. Siguro mag-iipon-ipon ho yan, mga kababayan. Tapos, bukas siguro ng umaga yan. Ano na ba ngayon sa Pilipinas? Linggo ng hapon, Linggo ng 2:00. So, sisiguraduhin ho natin, mga kababayan, na maibabalita at maibablog agad natin kapag yan bukas ay lumabas. Self-destruction ang ginagawa ng mga Duterte. Nabasa ko yun. Pagtakas niya papuntang Germany samantalang pwede din yan. Pagtakas niya papuntang Germany samantalang binabagyo ang mga mamamayan, higit sa lahat, ang pagiging walang silbi niya sa gobyerno at walang ginagawa ang isa sa dapat impeach na si Sara. Ano ho yun, mga bossing, kumbaga, merong umuugong na balita ho. Sabi, manonood nung Taylor Swift. Habang tayo problemado sa baha. Nasa Pilipinas ho kasi ako noon, mga kababayan. Totski 17, kapapalo ko pa lang kita sa FB Boss Mark. Nakatuong kasi ako sa YT. Di ho ba? Sir Joel Melchor, Boss Mark. Sir Joel, watching from Christchurch, New Zealand. Umabot tayo ng New Zealand. Anyway, mga bossing, bakit naman po natin na ilagay ho sa ating diyan sa ating titulo o title yung Baste Duterte at Sara susugurin si PBBM? Kasi ho, alam naman natin mga maiinit ho ang mga ulo ng mga yan, mga kababayan. Biruin mo naman. Siyempre, impeachment at suspension ang kinakaharap, ang pwedeng kaharapin ho nitong magkapatid, na ating Vice Presidente at Mayor ng Davao. Mainit si Baste Duterte ho, mainitin ang ulo noon, mga kababayan. Bakit ho kanyo? Yun siguro. Etong si PBBM kasi si BBM ho at si PBBM ho ang lagi nilang sinisisi doon sa kanilang mga nangyayari sa kanila. Hindi ho nila napapansin na sila ho mismo ang sumisira sa kanilang sarili, sa kanilang grupo, sa kanilang pamilya, mga kababayan. Yung mga paninira ho, hindi ho nagugustuhan ng taong bayan at halata po ng taong bayan yan. Bilang ho, alam na